Part 1. Althea. Hinahangaan, iniidolo, ang maganda at kilala sa lipunan ng showbiz, si Althea Molina. Ngunit isang umaga ay hindi niya inaasahan na makakatanggap siya ng sorpresa sa mismong kaarawan niya. Ang pagdalo ng isa sa mga bisita niya, ang lalaking nagpakilalang asawa raw niya. At 3 taon na silang kasal, si Dominic Ilacad. Paano niya haharapin ang pagsasama nila ng estrangherong lalaki kung wala namang pag-ibig na namamagitan sa kanilang dalawa? Ano ang sasapitin niya sa kamay ng kanyang asawa? Magandang araw, Angels. Isa na muling series story ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik po ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. She was sitting on her favorite spot inside the noisy but cozy bar while drinking the usual bottle of wine she likes. Pinapanood niya ang mga taong nagpapakasaya sa dance floor. May mga kababaihang nakikipaglambingan sa mga lalaking nakakasayaw. Meron din naman na walang pakialam sa paligid, basta sila ay nagsasayaw. Kanina pa siya naroon at maraming iniisip. Alam niyang hindi magandang lugar ang resto bar para mag-isip, but for her, this is the perfect place to clear her thoughts. Although minsan, napuputol ang pag-iisip niya ng mga bagay na nasa paligid niya. Katulad na lang ng grupo ng kabataan na nakatingin sa kanya ngayon, iniayos niya ang pagkakasuot ng salamin saka bumaling sa kabilang dako ng resto bar para maiwasan ang mga mata ng mga kabataang nakatingin sa kanya. But it's too late. Excuse me po, pwede po bang magpa-picture? Pilit siyang ngumiti at tumango. Agad namang pumwesto sa tabi niya ang 4 na babaeng abot tenga ang ngiti. Ang ganda niyo po talaga sa personal, Miss Althea. Idol na idol ko po kayo. Lagi ko pong pinapanood ang teleserye niyo. Pwede po bang magpa-autograph po dito? Iniabot sa kanya ng isang babae ang sling bag nito at ballpen. She saw her photos on the teen's bag. Hindi masyadong halata na idolo nga siya nito. Kinuha niya ito at pinirmahan. Thank you po! Nagtatatalon sa sobrang saya ang babae habang yakap ang bag na may pirma niya. Welcome, anya, saka umahon mula sa kinauupuan at umalis habang abala pa ang mga kabataan sa kasiyahan. Nagtungo si Althea sa ladies' room para ayusin ang disguise na suot. She needs it. Being an actress is not an easy job. She has no privacy, and everyone is waiting for news about her. At present, she's making a teleserye with another famous actor who happened to be his boyfriend also. Albert Gutierrez is her longtime boyfriend. They've been together for 7 years and she's been waiting for Albert to get down on his knees and put a ring on her finger. But it looks like she'll be waiting for another year for it. Okay naman sila nito, kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa nauuwi sa kasal ang maayos naman nilang relasyon. They love each other at financially stable naman sila. Kahit nga hindi na sila mag-artista, ay kaya nilang bumuhay ng isang pamilya. Kaya nagtataka siya kung bakit hindi pa siya nito niyayaya na magpakasal. Wala naman siyang makitang dahilan para masira ang relasyon nila. Not until tonight, when a little bird told her that Albert is with another woman. Gusto niyang patunayan sa tsismosang nagpadala sa kanya ng litrato ni Albert at ng babae na hindi siya niloloko ng kasintahan. She's here to prove that her man will never cheat on her. Malas nga lang dahil may nakakilala sa kanya. Huwag sanang makarating sa mga kasama ni Albert na narito siya, or else masisira ang plano niya. Muli siyang humarap sa salamin para tingnan ang sarili. Hindi naman niya ito gagawin kung hindi dahil sa masamang kutob na nararamdaman niya. Mabilis siyang pumasok sa isa sa mga cubicle nang may pumasok na isang babae sa ladies' room. May kausap sa cellphone ng babae, kaya sigurado siyang hindi na nito napansin ang mukha niya.
Ang mga sumunod na pangyayari ay hindi niya inaasahan. Yes, honey, I'm already here. Nasaan ka na ba? Tinawagan ko si Tita Amanda kanina. Wala na daw kayong taping, so what's taking you so long? Tita Amanda is Albert's manager. Mukhang tama ang ibon na nagsabi sa kanya na may ibang babae si Albert. Base sa boses nito, mukhang kilala niya ito at malapit ito sa kanila ni Albert. Albert, hon, hinihintay kita dito sa favorite resto bar natin. We will have a wonderful night tonight. Just make sure your boring girlfriend won't know anything about this. Bakit kasi hindi mo pahiwalayan ng Althea na yon? She's a loser. Kung hindi lang ako nag-giveaway sa teleserye project na yon, baka ako ang leading lady mo. Such a regret on my part. Totoo nga, niloloko siya ni Albert at ang best friend pa niya ang ipinagpalit nito sa kanya. Sa dinami-dami ng babae sa mundo, si Sandy Alvarez pa talaga? And what did she say? Boring siya? Naghahanap ng gulo ang babaeng to. Lalabas na sana siya ng cubicle nang makarinig ng mas maraming tinig sa labas. Mukhang may mga pumasok na ibang tao sa ladies' room. Ang ganda talaga ni Althea. Tapos ang bait pa niya. Hindi ko akalain na pumupunta pala siya sa mga ganitong lugar. She overheard the newcomers talk about her. Napahilamos na lang ang dalaga sa muka. Wala na. Sira na ang plano niya na hulihin si Albert at ang magaling niyang best friend na naglalambingan sa likod niya. Narito si Althea Molina? Narinig niyang tanong ni Sandy sa mga babae. Oo, kanina nandun siya sa second floor pero mukhang umalis na. Sayang nga eh. Teka, ikaw di ba si Sandy Alvarez? Sandy, screen name ng best friend niyang ahas pala. Kainis! What is that woman doing here? She heard Sandy murmured. I need to call Albert. Pagkasabi nito ay ini-unlock niya ang pinto ng cubicle at lumabas. There's no need, Sandy. I already know everything. Blanco ang ekspresyon niya habang nakatingin sa refleksyon ni Sandy sa salamin na halatang gulat na gulat. Althea? Ako nga, ang Althea na palihim ninyong niloloko ni Albert. Napasinghap ang dalawang babae na kasama nila sa ladies' room. Ang isa ay naglabas pa ng cellphone para kuhaan sila ng video. She didn't protest. A video may ruin her career, but that video will be enough to destroy Albert and Sandy's life also. Hindi lang siya ang magiging miserable dito. Sisiguraduhin niya yun. Kailan pa, Sandy? Kailan niyo pa ako niloloko? Pinilit niyang pigilan ang mga luha na gusto nang pumatak sa pisngi niya. Masakit? Gusto niyang pumalahon ng iyak na parang bata, pero hindi sa ganitong lugar. Hindi sa ganitong pagkakataon. Hinarap siya ni Sandy na may matapang na muka. Simula nang ipagkait mo kay Albert ang pangangailangan niya. Althea naman kasi, nasa makabagong panahon ka na. Hindi na uso ang pahabol pa. Kaya ka naiiputan sa ulo dahil sa makaluma mong paniniwala. Ngumisi ito sa kanya. Gusto niya tong sampalin, sabunutan at kalad ka rin palabas ng resto bar. Pero pinigilan niya ang sarili. Not if a situation like this will put her in so much mess. Oo, niloloko ka namin pero ikaw ang nagtulak kay Albert na gawin yon. And I, being your best friend, offered some help to your man. Kasalanan ko bang magustuhan niya ang inialok ko? Kasabay ng pagtaas ng kilay ni Sandy ay ang pagdapo ng kanyang palad sa pisngi nito. It made a sharp noise that brought satisfaction inside her. She did it again, and she felt nice. That wouldn't be enough for a trash like you and Albert. Mabilis siyang pumihit patungo sa exit ng ladies' room. Pero bago tuluyang umalis, ay binalingan niya ang dalawang babae. Make sure that video will be viral. Seryoso pa na saad ni Althea. Napatanga naman sa kanya ang dalawang babae na humingi ng autograph sa kanya kanina. She wiped her tears and smiled at the two bago binalingan at pinanlisikan ng mata si Sandy na sapo ang magkabilang pisngi. Siniguro niyang masakit ang mag-asawang sampal na yon para daman nito ang sakit na ginawang panluloko ng mga ito sa kanya. Hinawi niya ang kumpol ng mga tao upang marating ang exit ng resto bar. Pero nasa kalagitnaan pa lang siya nang matanaw ang pamilyar na lalaki na parang may hinahanap. Their eyes met and shock was written in his face. Manloloko ka?
Mabilis at malalaki ang mga hakbang na ginawa ni Althea para makalapit kay Albert. Buong lakas at puwersa niyang sinampal ito. He stumbled on the floor and that made her smirk. He deserved that. Kulang pa yan para sa ilang taon ninyong panloloko sa akin. Mabilis naman itong tumayo at hinila siya papalabas ng resto bar. Lahat ng tao ay nakatingin sa kanila and she's aware of that. At wala siyang pakialam sa mga ito. Alam kong galit ka, pero pwede bang mahiya ka naman? He hissed at her. Ito pa ang may ganang magalit? At siya pa talaga ang dapat mahiya? Nasisiraan na nga yata ng baitang ex-boyfriend niya. Wow! Alam mo pala ang salitang hiya. Sana naisip mo din yan bago ka nagpakasarap sa best friend ko. Sinadya niyang lakasan ang pagkakasabi para marinig ng lahat ng naroon. They're famous, kaya sigurado siyang nasa kanila ang atensyon ng lahat. Sisirain niya ang buhay ng mga tao na dahilan ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Wala kaming relasyon ni Sandy. Tumawa naman siya ng malakas. Are you saying those words to clean your name? Kasi mas lalo mo lang sinisira ang sarili mo, Albert. Mas lalo siyang napangisi ng matanaw sa likuran ni Albert si Sandy na galit na galit. You don't owe me an explanation, Albert. Mukhang mas kailangan mong paliwanagan ng babae mo. Tumalikod na siya pagkasabi nun. Narinig niya pa ang pagtama ng malakas na sampal ni Sandy kay Albert. Anong sinasabi mong wala tayong relasyon? Anong tawag mo sa 7 taon na pinagsamahan natin? Sa mga salita ni Sandy, pakiramdam ni Althea. Sa 7 taon na girlfriend siya ni Albert, ay siya pa ang nakikihati sa atensyon nito. Hindi niya napigilan na pumatak muli ang mga luha. Mabilis na lamang niyang tinungo ang kotse para iwasan ng media na humahabol sa kanya. Nagtungo siya sa resto bar na lagi niyang pinupuntahan kapag wala siyang shooting. Relaxing ang lugar dahil napaka-solemn ng ambience. Hindi ito tulad ng ibang resto bar na maiingay at may mga usok ng naninigarilyo. It's a resto bar to relax, which she needs the most right now. Umorder si Althea ng inumin na hindi pa niya natitikman kahit kailan. Yes, it's a hard drink and that's what she needs. Happy birthday! Halos mabingi si Althea sa sigaw ng kaibigang si Maris. Maris is her childhood friend. Saksi ito sa mga pinagdaanan niya sa buhay bago siya naging isang artista. Ito rin ang dumamay sa kanya nung nagdurusa ang puso niya. If Sandy is her best friend that turned enemy, si Maris naman ang kanyang true friend. Pupungas-pungas siyang bumangon. Ang sarap pa ng tulog niya eh. Hindi naman niya first birthday pero bakit kung makabati naman ang kaibigan niya ay parang ito ang unang kaarawan niya. What's with the cake and confetti, Maris? It's my 27th birthday, not my first. Hinawi niya ito para makaalis siya sa higaan. Nagtungo siya sa CR para maghilamos at mag-toothbrush. Yes, it's your 27th birthday, pero wala ka bang ibang naaalala na dapat nating i-celebrate ngayon? Nakasandal ito sa pinto ng CR habang nakatingin sa kanya. She looked at Maris with a confused face. Aside from the fact that I've been single for 3 years, may iba pa ba akong dapat ikatawa at i-celebrate? Sarkastiko niyang tanong sa kaibigan. Makahulugan naman itong ngumiti sa kanya. Oo naman, you should celebrate your upcoming wedding! Muntik na niyang malunok ang minumumog na tubig dahil sa pagkabigla sa sinabi ni Maris. Agad niyang pinunasan ng bibig at humarap sa kaibigan. What did you say? My upcoming wedding? Where did that idea come from? Natatawa siyang lumabas ng CR at dumiretso sa walk-in closet at kumuha ng damit. It's just my birthday, Maris. Nothing's special. Are you sure? Ewan ko sa'yo, Maris. Hinawi niya ito sa daraanan niya dahil iba ang ngiti nito habang nakatingin sa bawat kilos niya. She locked herself inside the comfort room para maiwasan si Maris. She removed her clothes and went into the shower. Habang dumadaloy ang maligamgam na tubig sa kanyang katawan, ay hindi mawala sa kanyang isipan ang sinabi ng kaibigan. Wedding? Silly idea. Naiiling niyang wika. Alam niyang kinukumbinsi lamang niya ang sarili na hindi totoo ang sinasabi ni Maris because she had this dream for the past 3 years about a guy that she will marry soon. Ang problema ay hindi niya makita sa panaginip ang mukha ng lalaki. All she knows
is that he has a tattoo on his wrist, a number 23, but his face is blurred. Ilang beses na niyang napapanaginipan ng lalaking yun sa loob ng 3 taon simula nang maghiwalay sila ni Albert. Thea, matagal ka pa ba? Baka mali tayo sa opening ng coffee shop mo! Wika pa ni Maris. Ngayon pa lang ang ribbon cutting ng bago niyang business. Isang coffee shop para sa mga taong mahilig sa mga coffee and drinks. May snacks din para sa mga taong may hinihintay katulad niya. I'm almost done! Anya saka naglagay ng shower gel at shampoo. Mabilis ang mga kilos niya dahil ilang minuto na lang bago magsimula ang programa. Nauna na si Maris dahil sobrang tagal daw niya. Kasalanan naman ito kaya siya natagalan. Ginulo nito ang isip niya tungkol sa kasal na yun. She put on her makeup and before leaving, she made sure she's perfectly beautiful. Mabilis ang pagpapatakbo na ginawa niya sa kotse upang makarating kaagad sa coffee shop. Sakto naman na pagdating niya doon ay magsisimula pa lang ang programa. All eyes were on her when she got off her car. Sunod-sunod ang pagkislap ng mga kamera sa kanya. Sanay na siya rito. Ganito ang buhay niya noong artista pa siya. Pero simula nang malaman niya ang kalokohan ng boyfriend niya, ay umayaw na siya sa pag-aartista. Nag-focus na lamang siya sa pagnenegosyo kasama si Maris. Ngumiti siya sa mga taong naroon. Lumapit sa kanya ang assistant niya, si Aida. Miss Althea, may unexpected visitors po tayo mula sa malalaking kumpanya. Hindi ko po alam kung paano nila nalaman ang tungkol sa business ninyo, pero mukhang interesado po sila sa uniqueness at originality ng mga recipe ng coffee sa shop nyo. Umikot ang paningin niya sa mga taong naroon at napatuon ang mga mata niya sa isang lalaking nakatingin din sa kanya. He was with a group of young men na mukhang mga prominenteng tao dahil naka 3-piece suits ang mga ito na akala mo ay kasal ang pupuntahan. Sila ba ang tinutukoy mo? Tanong niya kay Aida. Patukoy sa grupo ng kalalakihan. Opo, sila nga po, Miss Althea. Napataas ang kilay niya nang makitang nilapitan at inaisikaso ni Maris ang mga ito. Mukhang kilala po sila ni Miss Maris kaya akala namin inimbitahan niyo po sila. Sa pagkakaalam ko po, isa sa kanya ay ang may-ari ng Ilacads mo. Sino sa kanila? Ay yan pong naka-blue ng tuxedo. Ang tinutukoy ni Aida ay ang lalaking nakatingin sa kanya kanina na ngayon ay nakikipag-usap kay Maris. Pareho pa talaga sila ng kulay ng suot na damit. The dress she's wearing is in a shade of blue. Kung kilala sila ni Maris, ibig sabihin kliyente sila. Iniwan na niya si Aida pagkasabi nun. Nandito ka lang pala, kanina pa kita hinahanap. Dire-diretsyong pumasok si Maris sa opisina niya. Natapos na ang ribbon cutting at marami ang dumagsa ng mga tao sa coffee shop niya. Karamihan sa mga ito ay mga kabataan at mga office workers. Nagtataka lang siya dahil hindi pa din umaalis ang grupo ng mga kalalakihan na inimbitahan ni Maris. Kung kukulitin mo na naman ako sa kalokohan mong kasal na yan, pasensya na Maris, pero marami akong gagawin. Maris looked at her na parang hindi naniniwala sa sinabi niya. Maraming gagawin. Pinagawa mo na lahat kay Aida ang trabaho mo dahil sabi mo birthday mo ngayon. Kaya wag mong idahilan ang bago mong business. Lumapit ito sa kanya. Sumama ka sa akin, may dapat kang makita. Hinila siya nito papalabas ng opisina hanggang sa marating ang function hall ng shop. Medyo malaki din kasi ang shop kaya may function hall na nilagay si Maris. Mula sa malayo ay tanaw niya ang grupo ng kalalakihan kanina. They are busy talking and laughing with each other. Natuon lamang ang pansin ng mga ito sa kanila nang tumikhim si Maris. Hindi niya alam kung bakit napako kaagad ang tingin niya sa lalaking tinuro ni Aida kanina na may-ari ng Ilacads mo. Ang pinakamalaki at pinakamaraming branches na buong sa bansa. Gentlemen, narito na ang kanina pa nating iniintay. Please all meet Althea Molina. Abot tenga naman ng ngiti ni Maris nang ipakilala siya sa 4 na lalaki na nasa mesa nang huminto nang magsalita ang kaibigan. Totoo ba to? Althea Molina? Si Althea Molina ang asawa mo, Dominic? Wika ng isang lalaki na kulay abo ang buhok na tumingin sa lalaking nakapako ang mga mata sa kanya. Akala ko nagbibiro ka lang. Totoo pala. Komento pa ng isang lalaki na katabi ng Dominic na tinawag ng kulay abo ang buhok. Magsasalita pa sana ang isa pang lalaki pero inunahan niya na ito. I am nobody's wife. Ano ba sinasabi niyo? Binalingan ni Althea si Maris. Maris, ano na naman ba to?
Medyo naiinis na siya dahil wala siyang maintindihan sa sinasabi ng mga lalaking nasa harap niya. Lalo na sa Dominic na kakaiba ang nakikita niya sa mga tingin nito. Seryoso ito at hindi ngumingiti. Malay ba niya kung kampon ito ng masamang tao tapos ito pa ang sinasabi nilang asawa niya? How come? Kinasal ba siya nang hindi niya alam? Nagka-amnesia ba siya dahil sa breakup nila ni Albert at hindi niya maalala ang kasal na sinasabi nila? Tiningnan niya ng masama si Maris. Alam niyang may hindi ito sinasabi sa kanya. This is why I wanted you to have a video of what happened that night 3 years ago. Napatingin siya sa lalaking seryosong nakatingin din sa kanya. His voice is deep and full of authority. Lahat ay napatahimik nang magsalita ito. Show her the video. Utos nito kay Maris na agad na tumalima at inilabas ang cellphone. May kinalikot ito doon saka inabot sa kanya. It was a video. Pinanood niya ito at nanlaki na lamang ang mga mata niya sa napanood. Hindi siya makapaniwala na tumingin kay Maris. Saka sa lalaking sinasabing asawa niya. I am married? Tumango si Maris at ang lalaki naman ay naglahad ng kamay saka ngumiti. Kainis, gwapo pala to kapag nakangiti. She felt a familiar feeling inside her. Kinikilig ba ako? Tanong ng isip niya habang nakatuon sa mga mata ng lalaki. Dominic Ilacad, your husband. Seryoso na wika ng binata sa harapan niya. Paano matatanggap ni Althea ang balitang yun na magpapabago sa takbo ng buhay niya? At dito na po nagtatapos ang unang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.